Tinuturing ng case closed ng DILG ang pagpaslang sa isang policewoman at kanyang 8 taong gulang na anak. Yan ay matapos maaresto ang mag-asawang suspect at iba pang sangkot sa karumal-dumal na krimen. Para sa iba pang detalye live mula sa Camp Crame sa Quezon City, may Express Report si Mon Gualvez. Mon, ano ang basihan ng DILG para sabihing case closed na ito? Tama ka dyan, Ruth. Case closed na nga itinuturing ng DILG at ng Philippine National Police ang pagpatay sa mag-inang Molinito. Ang sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, arestado na raw kasi yung 4 na sospek, kabilang dyan yung mag-asawa na mismong pumatay sa mag-ina. Pera ang nakikitang motibo sa krimen. Base sa investigasyon, may pinabibiling sasakyan ng biktima sa car sales agent at asawa nito. Nakapag-down na nga raw ang biktima ng 550,000 pesos. At para makadagdag pa sa perang pambili ng sasakyan, ipinabenta raw ng biktima ang MPV nito sa halagang 450,000 pesos. Pero sa halip na ibibigay ang bayad sa napagbenta ang sasakyan, binaril umano ng sospek ang biktimang si Dayan. Nangyari raw yan sa bahay mismo ng nasabing car sales agent. At dahil kasama noon ni Dayan ang 8 taong gulang na anak na si John, nadamay din ang bata at pinatay daw ng mga sospek. Pagkatapos niyan, isinakay daw sa sasakyan ng mag-asawang sospek ang mga labi ng mag-ina. Bumiyahe sila pa Baguio habang kasama pa ang 3 anak ng mag-asawang sospek. Dito na raw magkahiwalay na itinapon ang mga bangkay nito. Pagkatapos, pumunta pa ang mag-anak sa isang motel sa Fairview, Quezon City at doon natulog. Mula dyan, nagpunta pa sila ng Pansol, Laguna at natulog muli bago sila makabalik ng kanilang bahay. Narito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. So binaril muna yung nanay, kinuha yung bata, dinala sa isang kwarto, binalot ng plastic sa ulo hanggang namatay, binalot yung mga katawan, saka din nila sa, tapos sabi ng bata, punta tayo ng Baguio, nilagay sa likod ng kotse. Parang pinag-interestan yung 450,000 na presyo ng Innova na binibenta. Ruth, nananatiling nasa restrictive custody itong asawa naman ng biktimang si Dayan. Ito yung pulis na mister nito. Bukod sa pagdamay kasi sa kanya ng isa sa mga sospek, kaduda-duda raw yung agad niyang pagpapakremate sa labi ng kanyang misis at hindi rin daw nakitaan ng anumang pagdadalamhati ang naturang lalaki nang siya ay tinatanong na nga ng mga pulis. Kaya ngayon, bagamat inatras yung unang reklamong isinampa laban sa kanya ng mga kaanak ng biktima, nananatili pa rin siya bilang person of interest sa naturang krimen. At saka Ruth, samantala lamang sa kaso naman ng pagpatay sa isang pulis dito sa Bulacan, nagpakita ng isang kuha ng CCTV ang DILG at ang PNP. Hindi kilang kita sa video yung mismong pagpatay pero maririnig naman ang pagputok ng mga baril. Matatandaang natagpuan ng katawan ni Police Staff Sergeant Renato Casaway Jr. sa isang septic tank matapos mawala noong araw mismo ng kanyang birthday. Nagpaalam lang daw ang biktima sa kanyang asawa noon na kikitain lang ang isang asset pero hindi na nga ito nakauwi. Sa investigasyon ng PNP, lumalabas na tinarget talagang patayin ng pulis dahil sa nasagasaan itong grupo na inoperate nila noong Disyembre na may kinalaman sa illegal na droga. 4 na sospek na ang hawak ng PNP. Kabilang dyan ang isa pang pulis na hindi naman umano agad inireport ang nangyari. Naglabas na rin ng DILG ng 1 milyong pisong pabuya para sa makapagtuturo sa itinuturong gunman. 7 ang nananatiling at large sa naturang insidente. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez live mula sa Camp Crame. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.